Sinimulan. Ulit po, sabat shalom po sa lahat. At Happy New Moon. Next year po ay Happy New Year na po. Yan na po yung next month pala. Next month. Ang bilis naman ang utak ko na tumakbo. Ano na agad? Kasi New Year na kasi next year, di ba? Sa biblical calendar, next pa sa atin next year. Next month, next year na natin. That will be 5785. Ayan, sa Hebrew calendar. Okay? Nilagyan ko na talaga ng palatandaan yung saan ako nag-end last Shabbat. Kaya, dito po tayo sa ating pagpatuloy sa pag-aral sa ano ang tunay na pagsisisi. So, ang original na salita ng Hebreo at Grego kung saan isinalin ang pagsisisi at yung repentance. Ano bang other term sa repentance? Yung pagbalik loob. Pagbalik loob. Ay nang hulugang lumiko upang magbago ng direksyon. So, change of direction talaga ang totoong repentance. Hindi yung nag-repent ka tapos nag-oblique ka lang, nag-right turn ka lang, nag-left turn ka lang, hindi ka nag-U-turn. So, sinabi ko na dati, U-turn talaga. Balik ka talaga. May isang pilosopo na nagsabi na kung nalaman mo na ang tinatakbong daan ay mali, kahit gaano man ka dami o gaano man kalayo na milya-milya na yung narating mo, ang sabi, ang advice doon, bumalik ka sa dating pinagmulan mo. Back to zero ka talaga. And then, hanapin mo yung tamang direksyon, tamang daan. Kasi kung mag-shortcut ka rin, hanapin mo yung tamang daan, mag-shortcut ka, lalo kang matagalan. Nasabi ko na dati sa inyo noon, yung experience ng mga kasama ni Elian dati sa Baluarte. Ayun ko, kasama siya noon. Na mayroong kalsada na maganda. Madali lang sana, 2 hours lang sana ang lakad. Naghanap sa ng shortcut. Ginabi. Kasi yung shortcut pala ay super layo. Minsan gano'n eh. Nagsushortcut ka, bakit ang tagal natin? Kasi walang daan. Nag-una, wala na ang daan. Nagbago na ang terrain. Wala na yung dating convenient roads. Kasi sometimes sa mga daan sa bukid, gano'n ang mangyayari. No? So, hanapin mo talaga yung daan. Balik ka, U-turn ka talaga, then look for the right path. Ang tamang daan, ang dating daan, no, ang wastong daan na dapat tatahakin natin. Ito ay kumpleto tungkol sa mukha mula sa pagsuway, kayawi hanggang sa pagsunod, pagmamahal at pakikipagtulungan sa Kanya. Ang larawan para sa pagsisisi ay sirain ang daan patungo sa bahay. No? Burning the bridge behind pala ito. Wala ka nang balikan. Literal na wala kang iiwan na babalikan. Ito ay isang kumpletong pagbabago. Usually sa yung nagtagumpay sa pagsisisi, talagang kinakalimutan nila yung dati nilang ugali, dati nilang pagkatao, at lumipat talaga sila ng napaka-conducive for spiritual growth na environment. At alam ko po, ang pinaka-conducive talaga na lugar kung saan tayo tutubo spiritually, isang kibbutz, wala nang duda, wala nang iba eh. Saan ka ba hahanap ng lugar na pwede kang tutubo? Mamunga ka, ikaw lang mag-isa, di ka tutubo. Di ba? Di mo na-sharpen yung sarili mo, mali pala itong ginagawa ko. May nasabi si sister sa akin na mali daw yun. O ikaw lang isa, sino mag-account sa'yo? Sinong accountability partner mo? Wala. Akala mo tama lang ginagawa ko, kaya ikaw lang mag-isa. Saan ka kukuha ng standard? So, ang standard mo ay ikaw, so tama ka. Wala kang correct sa'yo. Dito nga sa kibbutz, pag kinakorek tayo, medyo di ba? May magagalit ka pag ikakorek ka, di ba? Lalo kung ikaw lang mag-isa, sino mag-correct sa'yo? Di ba? So, as iron sharpens irons, to us, man sharpens the countenance of man. Kung ako lang mag-isa siguro, hindi makorek yung English ko, di ba?
Kung wala akong asawa, wala akong anak, wala akong mga kaibigan na nagkukulik sa akin. Ano ba yung English mo? Diba? Ayusin mo naman yan. Yung SVB mo. Ayusin mo. Parang kang injik. You, me, took 1 minute. Wala nang subject-verb agreement, no? SBA, no? Tapos yung mga spelling pa. Miss na ano yan? Devotee, or ang dipo. Wala mag-correct sa'yo eh. Ang galing mo. Kung ikaw na mag-isa. Pero kung marami tayo, hindi ka na magaling. Kasi, ano sabi doon? Matagal na tayo message natin sa Yomon. Esteem others better than you. Kaya hindi ka na magaling pag nasa keyboards ka. Di mo ba? Na tayo ay kailangan ng isa't isa para magtulungan. So, yun po yung maganda. Kaya, pag ganyan ang ganyan ang ugali natin, malabanan talaga natin ang human nature. Mabilis lang malabanan natin ang human nature. Kasi, may sa'yo, may mag-connect sa'yo, may concern sa'yo. Huwag mo isipin yung nag-correct sa'yo ay parang talagang against sa'yo. Isipin mo na mahal ka niya. Kasi kino-correct pa niya. Kino-correct ka. Kasi kung hindi ka mahal, hindi ka na i-correct, bahala ka dyan. Ang pangit naman ng ugali, bahala ka. Total, kanya-kanya na makaligtasan, di ba? Pag hindi ka mahal ng tao, gano'n ang gagawin sa'yo, pabayaan ka na lang. Yahweh chastens whom He loves. Talagang i-didisiplina ni Yahweh yung kanyang talagang minamahal. Kaya huwag tayo masaktan pag tayo ay kino-correct. Di ba? Tayo ay correctable. Correctable tayo. Teachable. And humble. Of course, hindi ka maging correctable kung hindi ka humble. No? So, ang tunay na pagsisisi ay dumarating sa ganap na pagkaunawa na tayo ay naghimagsik laban sa ating may likha. No? Laban sa kanyang daan at laban sa kanyang matuwid na batas. Yan po yung talagang rebellious mindset, no? Nangangluga dito na kinakasuklaman natin ang ating mga nakaraang kasalanan at ating kusang loob. Yung bang hindi ka pinipilit na magsisi ka, may tao nagsabi sa'yo, magsisi ka, pinipilit ka. Kundi kusang loob tayong nagsisi sa ating mga nakaraang kasalanan. At ating kusang loob na mapaghimagsik na kalikasan. Dapat tayong tunay na masira, broken ba? Dapat we should be broken. Broken. Because Yahweh loves the sacrifices of the broken-hearted. No? Hindi naman broken-hearted sa love life, ha? Yung talagang yung puso ay talagang yung napaka-meek. No? A broken and a contrite heart, Yahweh recognized ngayon sa Psalms, tulad kay King David. So, kailangan handa din tayo sa tulong ng ating Ama na sa langit sa Yahweh na huminto sa pagkakasala, huminto sa pagrebelde at magpasakop kay Yahweh ng buong puso at isipan. Yung total submission. Hindi yung isubmit mo lang yung kalahating katawan mo, ang kalahati hindi. Ika nga sa baptism, dapat lahat talaga lublog kahit damit. No? Di malay mo, yung damit na yun, hindi nalublo yung kalahati. Pag insuot mo yun, dito na baptize ng damit na to. May karapatan ka pang gagawa na kalukuhan. Sabi ng baksidor na binaptize, joke lang to. Pero tinaas yung kamot, yung kamay, hindi niya pwede ipabaptize yung lisensyado ng kamay. Kasi manununtok pa yun. Tagka lang, pastor, huwag mong isali to. Pwede ba, kamao ko. Lisensyado na nanuntok pa to eh. So, hindi pwede yung ganyan, no? Total submersion talaga. Total submission. Para sa, yan tinatawag na buong puso at isipan. Ang oras ng pagsisi ay ang pagbabago sa ating buhay. Yung nagsisi ka, hindi lang yung sa gagawa mo, kundi sa buong pagkatao mo mismo. Hindi yung
kahit sinong tao nagkakasala, di ba? Yung sabi natin kanina sa Ecclesiastes, walang taong hindi nagkakasala. Kaya hindi tayo pwede magmamalinis na hindi tayo magkasala tayo. Kasi tao pa rin tayo. Hindi pa tayo lubos na divine being. Pag divine being na tayo, yan hindi ka na magkasala. Kaya, mayroong sikreto na hindi ka magkasala. Anong gagawin natin para hindi tayo magkasala? Walk in the Spirit. Dahil kung maglakad din sa Spirit, you are walking the divinity. No? You are being divine. Kasi hindi ka na magkasala dahil palagi ka nakalakad sa Espiritu. Kung flesh ka, ang bilis ng tentasyon sa flesh. So kung you are walking in the Spirit, mag-isip talaga yung Spirit na hindi ka talaga ipahamak. No, hindi ka talaga ipahamak. Yung marami ng beses ako na ganyan na mga tentasyon, no? Talaga maghanap talaga si Bayawi ng lusot na hindi ka matukso. Pero kung flesh ka, automatic ka magsukom ka sa tentasyon, sabi mo, you will be done, Bayawi. Ayan, you will be done. Pagkatapos na kasalanan na, mayroon na consequences, si Bayawi may kasalanan nito. Pinahintulot niya ako eh. Kasi yung prayer ko, you will be done, pinahintulot talaga ni Bayawi na mangyari. Di ba? So, wala na. So, kung sisihin mo sa Bayawi, tatawanan ka lang niya. Dahil hindi siya nanunukso sa atin. Tayo pong nanunukso eh. Ang sabi ng tentasyon, flee temptation. Huwag mong sabihin na, o tukso, layuan mo ako. Kasi never lumalayo sa iyo yung tukso. Tukso nga eh. Di ba offensive yung tukso, di ba? Siya yung nang-offense sa'yo. Siya yung talaga yung sumusutsut sa'yo. Ang gagawin mo, lumayo ka. Diba? Flee temptation. Huwag mong harapin. Don't court the devil. Don't give the devil a chance. Yan ang problema natin minsan. Ang bilis natin magsukom. Diba? Yung the spirit of Balaam, the spirit of, sino pa yung mga known agitators sa Old Testament times. No? Balaam, si Korah, siyempre, yung nagpapasilaw talaga sa mga ano man yung layaw ng laman. Si Akan, no? Si Akan. Yun. Ang bilis talaga pag yun ang palagi nasa puso natin, nasa isipan natin. Pero kung punuin natin ng magandang kaisipan, magandang laman na ating heart, ganun din ang lalabas. Puro magaganda. Blessings. Because out of the abundance of your heart, your mouth speaks. And then pag nagsalita ka, doon ka nakakasakit. So, the best way pa rin na magampanan mo, na maiwasan mo yung pagkakasala is talaga yung self-defense. Self-defense, self-control. Kasi dyan ka nakakadepensa sa sarili mo na hindi ka magkasala kung mayroon kang titinti. Hindi naman ibig sabihin na plastic ka. Di ba? Fake it until you make it eh. Di ba? So may pa rin eh. Mayroon pa rin pakinabang yung pretensyon na positive way. Mag-pretend ka, mahal mo ako. Katagalan, mahal mo na ako. Di ba? Ganun lang yan eh. Minsan nga, dati sa ng kabataan ko, marami ko mga colleagues din, mga kabataan din ng mga missionary. Pag attend kami ng mga meetings, attend kami ng mga programs sa grupo dati, makikita namin yung mga ugali ng mga elders na tataas sa amin. So, minsan may mga elders lang, di mo kasundo. No? Tapos yun pa talaga ang mapunta sa lugar mo, siya ang mag-alalay sa'yo. Yung mahirap, di ba? Paano mo tanggapin na siya pa yung ayaw mo, tapos siya yung pinadala sa'yo para alalay sa'yo sa ministry. So, ang gagawin na lang namin, i-fake na lang namin na okay yung elder na yun, kahit ayaw namin. No? Hanggang sa katagalan, magkaroon kami ng bonding sa elder na yun, okay na rin. Kahit may mga problema siya, okay na sa amin. Kasi nakokontrol namin sa sarili namin na hindi kami mag-rebelde. Or else, kung nag-rebelde kami, like kami ni Elder Bruce, wala na kami sa grupo, matagal na panahon. Kasi hindi talaga natin pwedeng sabihin na mga elders ay talagang ayos.
Hindi mo talaga sabihin na perfect na mga elders. May mga pagkukulang pa rin talaga mga elders. Kahit kami, kahit ako, no? Kaya ginagawa lang namin, mahalin na namin yung, ano may pagkukulang niya, punan na lang namin, no? Kahit ayaw namin, yan, si elder naman yung sunod namin. Ayoko, kasi mapahiya ako, parang gano'n eh. Kaya imagine, magsakay kayo ng bus, magtatahiya, tapos magsalita na, tapos pupunta niya sa mga upuan. Magpisa ka, hindi niya kilala. Tapos pagkatapos na, tawagin ka bigla. Tiwasan mo to, tiwasi. Parang tuluhan mo to, parang gano'n. Parang, ano ba, lingwahe ng mga hodlo sometimes. Parang ikaw nakasama, mahiya ka. So, kaya i-enjoy ko na lang. I-enjoy ko na lang. Para walang samaan ng loob. Kalagalan, dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magkausapan yung masinsinan hanggang sa pwede ko na makamungkahi. Mahirap magmungkahi pag di mo mahal yung tao, di ba? Kung mayroon kang against sa kanya, kung mayroon kang masamang tinapi sa kanya, hirap mag-usap, di ba? Yung nagkaroon ako ng panatag na loob, nag-usap kami, elder, pwede bang paglakad tayo? Okay, ganyan. Parang wala tayong professionalism. Di ba? Ang hirap naman ganyan. Parang pagtatawan na lang tayo sa pag-preach natin. O di, nakasabi ako, ganun ba? O di, natuto din ang matanda. Eh kung na-rebuild mo yun, di, tanggal ka. Di ba? Wala, di ka pala katulong sa kanya. So yun, pwede mo magawa yun na gano'n na senaryo. Sa bawat aspeto ng ating buhay na sabihin natin, oo, siguro mangyari ang iyong kalooban. Sa tunay na pagsisisi tayo ay lubos na nagkasakit at napagod sa ating makasariling paraan. Tayo ay tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ay handang gumawa ng permanenteng pagbabago. Mahirap pag magbago, no? Mahirap kasi ang pag-maintain nun, yun ang pinakamalaking problema sa maintenance, sa pagbabago. Parang sakit lang din na kung meron kang hypertension, kaya i-maintain mo talaga yung gamot mo. Kung hindi, mag-rebound yun, mas talo pa daw, lalala ang sakit mo. Karang ganun din, di ba si Yeshua, meron siya maraming nililinis ng mga kaluluwa, tinanggalan ng mga masamang espiritu. Pag hindi na-maintain yung taong yun, ang kanyang tinawag, yung demonyo na pinalaya sa kanya ay mag-invite pa ng maraming demonyo. So the second is worse than the first situation sa buhay ng tao. Nagsisira tayo, tapos bumalik din tayo sa ating dating kasalanan. Parang crocodile tears, di ba? Iyak ka ng iyak, gusto na magbago, tapos maya-maya ginawa mo naman yung bagay na pinagsisihan mo na. Sabi ng crocodile, tayo ko talaga kumain ng tao. Nakakaawa, nakakaiyak. No? Pero pag nagutom na siya, hanap naman siya ng tao ng biktima. Pag kain niya, nabusog na, iyak na naman siya. Ayun na kumain ng tao. Kawawa naman yung mga tao na kinakain niya. Yan po yung crocodile tears. At ingat po tayo doon sa ating pagsisisi. Minsan, tanongin natin mismo ang sarili natin, totoo nga ba talaga ako nagsisi? Bakit ako mismo, no? Tiyatanong ko sarili ko, do I really repented myself? Nung nabaptize kong 16 years old ako, tama na kaya yung pagsisisi ko? Sometimes, ginaganyan ko sarili ko, baka naman meron akong naitagong self-righteousness. Kasi sabihin ko, wala naman akong kasalanan, di ba? Di naman na talaga ako, nung kabataan ko, wala akong bisyo. Hanggang lumaki ako, mabait akong tao, wala akong sasaktan. Hindi ako chick boy, di ba? Tama na kaya yun? Yung normal na takbo ng utak ngayon sa tao, yung tinatawag na political right, no? Political righteousness. You are right in your own eyes. You are right in your own concepts. Yeah? Ang tao conceited talaga eh. Di ba? Minsan tanongin mo sa sarili mo, tama na kayo, nagsisi na kaya ako? Conceited lang ako. Diba? So maganda yan, ideya na yan. Every now and then, tanongin mo sa sarili mo, sakto na kaya yung pagsisili mo. Kasi, maraming bagay na pwede mo i-consider na ganyan,
para talagang sulit yung pagsisisi natin. Walang tinatawag na walang kompromiso, no? At hindi mahalaga kung ano ang kahinatnan. Sa tunay na pagsisisi, walang kompromiso o panlilin lang sa ating mga sarili na hindi naman talaga natin kailangang baguhin. So, ang pagsisisi ay hindi mo kailangang sabihin na magsisisi ka para for the sake of something. Talagang sa sarili mo talaga na pagbabago, pagsisisi na tunay. Alam mo, ang kaganda dito sa mga unbeliever talaga to eh. Pero sa atin, gagana pa rin sa atin itong lesson na to. Review lang to sa atin. Para, malam mo, meron parang naitago na hindi mo pa napagsisihan. Pwede mong pagsisihan yun para hindi ka na magsisi sa huli. Baka pagdating ni Abayawe, ani Yeshua, meron kang bagay na itinago sa akin, hindi mo kinonfess sa akin. Ano yan, Master? Yung pagiging ano mo, conceited. Masyadong mahal sa sarili mo. Narcissist ka. Fascist ka pa. Lahat na lang yung mga terms sa mga mga activist, no? Nasa sayo. Kaya delikado, di ba? Delikado eh. Narcissist, masyado pagmahal sa sarili, hindi mo mahal yung kapwa mo. Ano yung fascist? Hindi ko masyado alam, pero parang negative din yan na style ng tao, no? Yeah. Mayroon lamang nag-aalab na pagnanais na maging masunurin sa ating Ama sa langit at sa kanyang matuwid na batas tulad ng ating ninuno na ama na si Abraham. Alam mo yung fervent at saka yung excitement at saka yung talagang, alam mo yung zeal sa pagsunod sa batas ni Yahweh, no matter what. Yan ang maganda eh, na ibayad natin sa ating pagsisisi na tayo pinatawad ni Yahweh. Dapat like Abraham. Kaya natawag si Abraham na father of the faithful, no? Kaya tinawag siyang Abraham, exalted father, diba? So sobra pa sa exalted father dahil ginawa siyang father of the multitude, no? Abraham, exalted father, ginawang Abraham, nagdagan ng hey, nagiging father of the multitudes. Ang promise sa kanya, your seed will be like the sands of the sea and the stars of the heaven. Hindi na kayo nakabilang ng stars of the heaven. Nabilang na kayo ng nasa yan. Parang wala pang balita, no? Nagbilang nila yung mga galaxies, pero stars within the galaxies, I don't think nagbilang na. Pero alam ni Bayer about stars. The Kohavim. Yung kanta natin na sa kay Jerusalem, and he named it one by one, yung mga stars in the heavens. Wow. Ikaw pa kaya pag nagsisi tayo talaga sa tayo mga nagsisisi na hindi mahalaga kay Yahweh, mahalaga talaga. Wow. So ang pagkatuto ng ating kalikasan ay dapat magsimulang mabago ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng tunay na layunin ng ating buhay. Ano ba talaga purpose ng buhay mo? Do you know what is your goal in life? Sabi ng goal setting, wala sa edad. Kahit may edad na tayo, you can still make your goal and make your dreams come true. Diba? Hindi yan sa katandaan eh. Age doesn't matter. Ika nga sa pag-iibigan daw eh. Di ba? Age doesn't matter. Yes. Totoo naman talaga eh. Hindi naman talaga matter yan. Ang importante na makamit mo yung iyong adhikain. No, believe nga ako kay Brother Bert, di ba? Siya yung kaibigan ko talaga na makita ko yung talagang napaka-visionary. Ando na lahat sa kanya yung future na ba? In his age, akalain mo, okay na sa kayo, magtambay-tambay na lang eh. Magpa-jogging-jogging naman sa, kasi pensionado na, mayroon ng, okay na. Nakuha na niya yung goal niya. Yung retirement goal. But then he still continues with his aspirations na magkaroon ng Tibet, magkaroon ng mga ganyang,
gusto sa buhay. Sabi ko, ano mo pa yan, Father? Di ba? So, may mga tao talaga na talagang until they die, andun pa rin yung vision, andun pa rin yung talagang goal sa life. And praise God, congratulations sa ating buting couple na si Deacon Regis Jora. Doon. And I pray na talagang pagpalain na bayaw yung tibit na yan. It's really a big help for us, no? Yung tibit na yan. Yan pala kung iniisip ko, sana talagang buhusan na bayawin ng panalangin niya na talagang halos pagkatapos ng program, meron na naman hanggang sa magsisi na si Jora sa magtuturo. Diba si Jora? Yes, meron na naman. Yan yung ganda problema. Diba? So yun yung dalangin ko talaga. Kasi it really is a great help. And thanks to Brother Bert sa kanyang adhikain na talaga napakabuti. Kasi without that dream, wala, hindi yan mangyayari. Diba? Kasi I was with Brother Bert since the concept na ganyan, no? Halos lahat ng mga halos lahat ng mga laraw niya sa buhay, layunin niya sa buhay, alam ko, pinapaalam niya sa akin, and I helped him. No, I helped him makamit yun in my little way na makatulong sa kanya. So pagkatoto, no? Kapag naunawaan natin ito, maaaring simulan ng ating tagapaglikha ang proseso ng paglikha ng kanyang matuwid na karakter sa atin. I-build ang karakter niya sa atin, i-transfer niya ang karakter niya sa atin. And hindi yan nakukuha sa pagtulog mo lang, pagising mo, okay na. Di ba? Matulog ka mamaya. Kasi narinig mo to ulit, di ba? Na-review na to. Matulog ka mamaya gabi, mag-focus dyan sa akin lahat ang karakter ni Bayawi. No, hindi. It is daily grind. Araw-araw mo talagang gawin niya. Para ma-master mo ang isang bagay, paano mo gawin? I-practice mo every day. Every day. Huwag mong tigilan hanggang maging artisan ka sa bagay na yan. Parang sa violin, piano, whatever, skills you have. Kung mag-practice ka lang, kung gusto mo lang, wala din kwenta. Dapat may goal ka na, dapat in a month, matuto na ako mag-violin. In 1 year, mag-play na ako sa entablado. Kasama ko na sino ba yung violinist na, Picasso. Basta, yung matanda, or makasama ko na si Proctoso. Proctoso ba yan? Basta, mga galing na mga violinist. Kung sa gitar naman, makapagtugtog ako sa ABCBN. No? Sa GME 7. So, yun ang goal, di ba? Goal for, sabi nga nila doon, ang ganda ng program niya ngayong school, kasi nandun na naman yung, number 1 doon sa lista niya, yung the greatest potential of man. No? Unleashing the great potential of man. So, i-unleash mo yan, huwag mong itago. Kiskisin mo yan, kung sa ano pa yan, kung ano man yung karakter natin na talagang nandyan na, nakabaon sa sarili mo, pakawalan mo na. No? Pakawalan mo na. Unleash the power. Kaya excited ako na matuto din. No? Baka mayroon pa ako na itago na kakayahan, hindi ko pa na-unleash. Kasi tinatago ko. It can be dahil nahiya ka, it can be na mayroon ka talagang yung reservation sa sarili. Yun yung problema pag masyado kang reserve. So, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay sa loob natin ng kanyang banal na espiritu. Of course, nagsimula doon sa impartation of the Ruach HaKodesh na nagbibigay ng espiritual na kapangyarihang kailangan para madaig at madaig ng labis, no? Inspirasyon ni Satanas na umaakay sa atin sa kasalanan. So we can fight the devil and his will na talagang akayin ka para magkasala. So, the Ruach HaKodesh na in-implant sa ating sarili through the baptism, by the impartation of the ordained elders,
ay siya talaga yung gamitin natin para malabanan natin yung tukso. Sinasabi ng kasulatan na mata sa mata at buhay sa buhay. Ang ating tagapagligtas si Yeshua ay hindi lamang nagpatawad sa ating mga kasalanan, ngunit binayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan upang tayo ay mabuhay. At tayo ngayon ay kanyang mga alipin upang pahintulutan, no, siya na mabuhay sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya naman bilang kanyang mga lingkod, ang kanyang gawain ay dapat nauna sa ating buhay. So ano man yung purpose ni Yahweh, ay dapat yung priority natin. Yun yung unang-una natin gagawin. Kasi binayaran tayo sa kanyang kamatayan. Hindi lang po tayo pinatawad sa kasalanan. Binayaran yung penalty ng ating kasalanan. Para bang, halimbawa, may nagkautang sa akin, tapos sabi ko, pinatawad na kita. Tapos, ang utang niya, binayaran ko na rin. Parang gano'n. Ako na nagbayad. Gano'n ang ginawa ni Yeshua sa atin. Kaya, talagang, ibuhos natin ang ating lakas within our power na siya talaga ang mapalaga natin everyday sa buhay natin. Sa Lucas 17:7, ito yung sinasabi. Datapot, sino sa inyo na may aliping nag-aararo o nagpapastol ng kawan ang magsasabi kagad sa kanya na lumabas sa parang, halika, humiga ka. Sa 8, datapot hindi baga sasabihin niya sa kanya, maghanda ka ng aking makakain at pagkabigkis mo sa iyong sarili, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y kumain at uminom. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay kakain ka at inom. Diba? Yun yung servant attitude. Na hindi ang sarili mo ang inuna, kundi yung amo mo ang inuna mong pagsilbihan. So, yung tanong dyan, are you a servant or a master? Meron ka bang servant attitude? Sa 9, ano pang salamat ang tinatanggap niya? Ang alipin yaon sapagkat ginawa niya ang bagay na inutos sa kanya. Parang hindi naman, di ba? Wala naman siyang pwedeng pasalamatan dahil ginagawa lang naman niya ang kanyang tungkulin, di ba? Gayon din naman kayo, pagka nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na inuutos, ay sinasabi ninyo na kami ay mga aliping walang ginagawa, sapagkat aming ginawa lamang ang dapat namin gawin. Diba? Wala ka talaga ginawa kasi inutusan ka eh. Kaya sometimes yung kabataan ko, pag inutusan, ayaw kong inutusan, gusto kong gawin ko yung kusa yung ginagawa. Minsan sa paglinger-linger ko, nautusan ako. Orly, magsahin ka. Orly, mag-ano ka. Gusto ko yung gawin ko yung kusa ba na magsahin, mangahoy. Alam mo yung ganon? Kasi ma-feel mo yung freedom eh, di ba? Pag-utusan ka na ng nanay, ay, naunahan pa ko yung nanay mautusan, no? Gagawin ko na sana. Di ba? Di ba mas masaya pag gumagawa ka ng kusa kaysa inutusan ka lang? Ayun, itong to. It is self-gratifying kung gumagawa ka ng kusa na hindi ka naman inutusan. Pero delikado rin, lalo pag di mo alam yung gagawin, gagawa ka ng kusa, hindi maganda. Yan yung magawa mo na to kung talagang routine. Daily routine mo na. Hindi ka na kailangan sabihan na yung higaan mo ay linisin mo bago ka lumayas, di ba? Hindi ka na sabihan na bago matulog, maghugas ng plato para hindi daga ang maghugas, di ba? Hindi ka na kailangan sabihan na magsaing, kakain ka eh, di ba? Yung mga ganon, pero pag halimbawa sa tubig, yung bata, iyan po yung magkusang siya pupunta doon. Diba? Kasi hindi niya alam paano ang pandang. Yan lang po yung mga bagay na pag hindi mo alam, huwag mong gawin. Example, yung namatay kong uncle, nag-apply ng buhay sa Manila. Siyempre, bagong dating, galing Leyte, diba? Okay. May kahiga na sa sopa. Ang ibang kasama niya, nagtrabaho na, linis na, pagdating sa among in-check, galit na galit sa mga nagtrabaho. Sabi niya,
Yung mga bagay-bagay ko dyan, mahal yan, mga antik yan. Bakit yung ginagalaw? Kasi naglinis-linis na sila doon. Galit na galit. Upo kayo dito, upo lahat. Buti pa to si Eric. So, higa-higa lang, walang ginagawa. No? Mas na-appreciate niya walang ginagawa kasi hindi pa nila alam ang gagawin. Wala pang orientation. Ano assignment mo? Tapos gumagawa-gawa na sila. Pa-impress. Hindi din maganda magpa-impress na gano'n na hindi mo alam ang gagawin mo. Mabasag mo pa yon, di ba? Masira mo pa yon. Kaya hintay ka. Wait for further instruction. Pag na-instructan ka na ito yung daily chores mo, yon na papasok yung huwag ka na magpa-utos. Kasi alam mo na. Nakaschedule ka na ganyan na gagawin mo. Yun yung yun yung maganda. Kaya dati talaga, naunahan pa tayo utusan. Kahit ngayon lang, ngayon, halimbawa kami ni Marcy, may mga gagawin kami, tapos naglingil-lingil pa ako sa nila pang ginagawa. Naisip ko na gagawin ko yun. Tapos sabihin ni Marcy, naunahan na naman ako. Kaya maganda talaga yung kusang loob ko lang ba? Para mag-gratify ka na. Okay naman utusan ka. Huwag kang magreklamo. Di ba? Lang yan sa akin lang yan na mas maganda pag gumagawa ko ng kusa kaysa may nangutos sa akin. Ang feeling ko kasi pag nautos ako, ang tamad ko naman. No? Naghintay lang ako na utusan. Para kung walang walang ginagawa. Di ba? Pa-impress ka naman sa asawa mo minsan. Kusa ka na gumagawa. Okay, sa Joel, ito yung sinasabi sa Joel. No? Kasi, hindi tanggapin ng ating Ama na sa langit ang mga taong ang pagsisisi ay isang panlabas na pagkakakita na lamang yung pakitang tao lang. Kung saan walang tunay na pagbabago ng saloobin. So, pansin natin kung anong sinasabi ni Joel. Ito yung hindi mo pwedeng fake it until you make it. Yung tunay na pagsisisi. Kasi kailangan mong gawin talaga ito. Hindi mo na pwedeng mapiki sa bayawi. You can fake na mahal mo yung kapwa mo for the sake na hindi ka magalit sa kanya, but din sa tunay na pagsisisi, hindi mo pwedeng sabihin na bayawi, nagsisi na ako. Piki pala. No? Hindi pwedeng pikiin yung pagsisisi. Sa Joel 2, 12-13, ngayon ay nanumbalik kayo sa akin ng buong puso ninyo at ng pag-ayuno at ng pagtangis at ng panaghuy, sabi ni Yahweh. Oo, punitin ang iyong puso. Grabe to. Punitin yung, paano ba punitin yung puso natin? At hindi ang inyong mga damit. Kasi yung piki, damit ang pinupunit, diba? Puso daw punitin eh. At bumaling kay Yahweh na iyong Elohim sapagkat siya ay mapagbiyaya at mahabagin, mabagal sa pagkakagalit, at may dakilang kagandahang loob. At siya ay naawa sa kasamaan. Sa kasalanan natin, no? Ayaw niyang manatili tayong ganong status. Gusto niyang makalampas tayo doon. So, ang taos pusong saloobin lamang ang magbubukas ng daan tungo sa isang malapit na nakapagliligtas na relasyon sa ating Ama na nasa langit. So, tunay na taos pusong saloobin. So, real, tamang pagsisisi at yung talagang hindi piki na pagsisisi ang kailangan natin. So, last verse na basahin natin bago tayo mag-end. Psalms 34 verse 18. Si Yahweh ay malapit sa bagbag ng puso at kanyang iniligtas ang durog na espiritu. Contrite heart and broken spirit. Yun ang kinakahabagan ni Yahweh. Okay, so hanggang dito tayo magwakas, and then next time naman yung sasunod, I don't know kung ilang pang part ito na maano natin. Basta ang importante may natutunan sa pag-review natin, at Yahweh bless ating lahat sa pag-review ng kanyang mga doctrines. Yahweh bless and Shabbat Shalom.